So mga tol, nagsalita na po si Jessie Bam Rodriguez sa pagkapanalo niya kahapon kay Fernando Puma Martinez sa Riyadh, Saudi Arabia. Matapos niya itong manakaut sa round 10 at maagaw ang WBA belt ni Puma Martinez at isang ganap na maging WBO, WBC at WBA Super Flyweight World Champion at hawak din nito ang The Ring Champion. Sinabi ni Bam Rodriguez, hindi umano niya ine-expect na mananakaut niya itong si Puma Martinez. Akala niya aabot daw ng 12 rounds yung laban, pero ganun pa man, kahit na nanakaut niya itong si Puma Martinez, napakatibay daw na itong boksingero. Pinakita pa nga po ni Bam Rodriguez mga tol na nagkanda sugat-sugat ang kamay niya sa tigas ni Martinez. Ang dami po kasing pinakawala ng suntok si Bam Rodriguez na tumatama ng solid dito kay Puma, kaya nagkanda sugat-sugat ang kamay ni Bam. Samantala, lahat naman po ng pagbabanta ni Puma Martinez bago ang laban, kinain niya lahat. Matatandaan bago ang laban, sinabi ni Puma Martinez na papatayin daw niya sa ring itong si Bam Rodriguez, pero siya pala yung muntik ng madedo. So isang belt na lang mga tol ang kailangan ni Bam Rodriguez para maging undisputed sa super flyweight, at yan yung IBF belt. Kasalukuyan nga pong hawak ni Mexican Willie Baldo Garcia Perez ang IBF belt at may nakatakda itong laban mga tol sa December 27 kontra kay Japanese former world champion Kenshiro Teraji. So ang mananalo po sa laban na yan po ang target ni Bam Rodriguez. So kapag nakalusot po itong si Kenshiro Teraji, maaaring si Teraji ang makakalaban ni Bam Rodriguez para sa undisputed clash. Magandang laban din yan mga tol. Sumasabay din kasi itong si Teraji at dating nasa pound for pound list din itong si Teraji. Kung sakaling maging undisputed nga po si Bam Rodriguez mga tol, aakit na yan ng bantamweight division. At sa pag-akyat ni Bam Rodriguez sa bantam, baka world champion na ang pambato natin na si Kenneth Luber, at posible din na makalaban ni Luber itong si Bam Rodriguez kapag tinarget ni Bam Rodriguez ang mga titulo sa bantam. Ano sa tingin nyo mga tol? Kayanin kaya ni Kenneth Luber itong si Bam Rodriguez kung sakali magkatapat sila? Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, itong si Bam Rodriguez parang si Naoya Inoue. Kung si Inoue kasi mga tol, nabasag na ang orbital bone mula kay Nonito Donaire Jr. sa una nilang laban. Si Bam Rodriguez mga tol, nabasag na din ang panga sa laban niya noong kay Christian Gonzalez Hernandez, na ipanalo nga po ni Bam Rodriguez ang laban na yan via unanimous decision at naging 2 division world champion. Pero pag-amin ni Bam Rodriguez pagkatapos ng laban, nabasag daw yung panga niya sa round 6. Pero kahit na may lamat na ang panga ni Bam Rodriguez, hindi yun naging hadlang. Lahat ng mga sunod niyang mga nakalaban, puro knockout. So parang si Inoue nga po yan mga tol, na kahit na may lamat na ang orbital bone, hindi po naging hadlang. Kaya marami ang nagsasabi mga tol na magandang magtapat daw itong si Bam Rodriguez at Inoue sa hinaharap. Sa ngayon, medyo malayo ang agwat ng timbang nila. Si Bam Rodriguez sa super flyweight palang lumalaban or 115 pounds, habang si Inoue nasa super bantamweight division lumalaban or 122 pounds at balak na rin umakyat ng 126 pounds. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong manalo ni Devin Haney via unanimous decision kontra sa kampiyon na si Brian Norman Jr. at maging isang ganap na WBO welterweight world champion itong si Devin Haney, maganda nga po sana yung simula dahil napabagsak ni Devin Haney itong si Norman. Pero pagdating ng late round, naging boring na yung laban dahil puro yakap na po ang ginawa ni Devin Haney. Kaya pati itong si Conor Benn mga tol, inantok sa laban ni Devin Haney. At dahil world champion na po itong si Devin Haney mga tol, posibleng makalaban ni Devin Haney si legend Manny Pacquiao, lalo pat sa kaka-update lang ng ranking sa WBO. Nasa pang number 4 spot na po si Manny Pacquiao. Kaso baka maging Mayweather 2.0 itong si Devin Haney. Baka puro yakap ang gawin ni Devin Haney.